Eto ipapakita ko po sa inyo si VP Sara matapang talaga. Malupit, malupit, malupit. Hindi po ito duwag katulad ni Marcos. Hindi po ito weak. Tingnan niyo mabuti ha. Talagang si VP Sara, Duterte, Duterte talaga. Sige tingnan natin. Naku, tumayo. Tumayo. Sinugod ang mga buhaya, ay, ang mga congressman. Ay, congressmen, oy. Hinarap. Tingnan nyo ha, tingnan nyo. Pansinin nyo si Suarez, hindi makatingin. Oh, hinarap niya. Hindi po madaling gawin yan ha. Teritoryo po nila yan. Para kang sumugod doon sa koral ng mga buhaya. Tapos pinuntahan mo pa kung saan sila nakaupo. Yan ay talagang lihito mong tapang. Pustahan tayo, hindi kaya ni Marcos yan. Mamaya, papakita ko sa inyo. Oh. Nagpapaliwanag. Oo. Tagal, Suarez, hindi makatingin. Hindi makatingin. Ay, ano na? Ano na? Pero pansinin mo ha. Sino ba to? Si Chua. Sino to? Oy, kayo, ako payo ko lang sa inyo. Ha? Pag kinakausap kayo, tumayo kayo. Pag ang kumakausap sa inyo ay nakatayo, tumayo din kayo. Especially kung babae. Huwag kayong bastos, huwag kayong duwag. Ganun po yun. Ha? Naturingang mambabatas kayo, mahina talaga ethics ninyo. Ayan, iniisip ni Suarez. Ako, pag umarap ako, malilintikan ako. Ganun siguro iniisip nito. Hindi. Kayo. Gusto ko marinig ang inyong opinion about this, no? Tingin nyo ba natatakot si ano? Kasi imposible. Yung presence ni BP Sara, imposible hindi mo nakita kasi pinapangarap niya yan eh. Ang tagal nyo siyang gustong umatin. Tapos tumayo sa kanyang kinauupuan. Lumapit, lumakad. Imposible hindi mo nakita, di ba? Si Suarez nag-iipon pa ng lakas ng loob. Ano kaya? Anong gagawin ko? Naku, delikado ako, mapapaya ako sa tao pagka hindi ako humarap o ano na. No, nako, si ano hindi na malaman ng gagawin no? Hindi niya na talaga maharap Ito, barado to si Chuan. Ilang beses po siyang nabarat. Ito nga, kaya nga hindi makatayo-tayo Diba? Ayan. Oops! Nagkakalakas na ng loob si Suarez. Ayun. Ayun, may bodyguard ata. Sino kaya itong tumayo? Bodyguard kaya niya yan, kaya nakaharap si Suarez. Hindi ko alam kung bodyguard. Basta bigla siyang nagkalakas ng loob. Ito si Suarez. Isipin mo, babae, no? The fact na babae ka, sumugod ka sa lalaki, matindi na yan. Teritoryo pa nila. Quadcom pa yan Alam naman natin anong karakas niyan. Di ba? Sinabi na ni Pulong kung anong karakas niyan. Pagka ganun, talagang ano yan? Delikado. Kantiin mo na ang lahat, wag lang ang may kasunduan. Nako, delikado. Ayun, si ano, hindi rin makaharap. Si Dan Fernandez. Nasinda. Hindi kayo sa tingin ninyo, hindi ba? Di ba? Hindi sila si Suarez nakaipon lang na lakas, si Dan Fernandez ay hindi rin nakaharap Anyway, tingnan natin to. Usapang duwag, ito pa isang duwag. Pakinggan natin ang speech nitong nitong presidente na ito. Sige. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Natakot siya. Nabahala siya sa narinig niya. Sabi niya, pag namatay ako, patayin niyo si Marcos, si Tamba at saka si Lisa. Nabahala si Marcos na duwag talaga. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura. Naks, ang linis mo, Marcos. Ang linis nito. Nagalit siya sa pagmumura. Yung adik, Marcos. Okay lang. Hindi kita pinagbibintangan, Marcos, ha? Nagtatanong lang. Ano mas okay? Adik o nagmumura? Ako hindi rin ako pabor sa nagmumura. Believe me, hindi rin ako pabor. Pero gusto ko na yung nagmumura kaysa adik.
Hindi kasi napunan niya pati pagmumura napunan niya ito. Oh, pero mga adik, kaya mong punahin? Sige nga. We challenge you. Sige nga, punahin mo, adik. Wala ka eh. Wala ka pala eh. Weak, weak, weak. At ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang Ito, napaliwanag ko na ito, ha. Unang-una pa lang, na video ko na, nagkaroon na po ako na-vlog ko na po ito. No? At ito po ay hindi siya pinapagplanuhang patayin ni BP Sara. It is an reaction dahil nakakuha ng intel si BP Sara na ipapapatay siya ni Marcos, ni Lisa at ni Tamba. So, ibig niya sabihin, kung ako'y mamatay, patayin mo yung mga yan kasi sila ang pumatay sa akin. Ganun po ang ibig sabihin ni BP Sara. Okay? Hindi po sila binabantaan. Kung hindi totoo, yung natanggap na intel ni BP Sara na pinapapatay mo, Marcos, siya at ng asawa mo at ng pinsan mo, hindi ka dapat kinakabahan. Hindi ka dapat nababahala. But since nababahala ka at kinakabahan ka, ibig sabihin, inaamin mo na totoo na ipapapatay mo si BP Sara kasama ang iyong asawa at si Martin sa pagpaplano. Ganun po yun. Kaya ka nababahala. Guilty ka eh. 'Di ba? Ganun ang isang tao pag guilty. May plano, may masamang gagawin. Pero kung wala kang masamang gagawin o wala kang nagawang masama, hindi ka dapat mabahala. Ang nababahala lang ay yung guilty, Marcos. Kaya nga ako may tanong. Itatanong ko ang tanong ng taong bayan. Guilty ka ba? Tatanong ko na rin ulit. Adik ka ba? 'Di ba? Tanong lang niya, huwag ka magagalit kasi yan ang tanong ng taong bayan na iniiwasan mo. And until now, sinasabi ni PRRD, adik ka. Sinong gusto mong paniwalaan ng tao? Sino mas may credibility? Ikaw o si PRRD? Tapos na yan dapat, Marcos eh. Hindi ka nagpa-drug test. kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Binaligtad mo pa. Pa-victim ka rin eh, no? Binunot niya. Victim card. Ganon. Binunot niya yung victim. Pa-victim. Alam mo, binaligtad niya. Dapat kami nagsasalita niyan. Kung nagawa nyo kay Pastor Kibuloy, na maraming miyembro, kung nagawa nyo kay Vice President Sara, na mataas ang katungkulan, pumapangalawa sa'yo, na tinulungan ka. Ganon din si Pastor, tinulungan ka. Wait. Tinulungan ka. Yet trinaydor nyo. Diba? Kung kaya nyong gawin sa mga kaibigan ninyo at sa matataas ang posisyon at may kakayanan, paano na pa kami? Kami ang dapat nagsasabi niyan. Hindi ikaw, Marcos. Mali ang kuha mo. Kahit sinong abogado tanungin mo, mali ang konteksto mo doon sa threat. Maling-mali. Unless ang kakausapin mo yung mga vlogger mong bugok. Or unless yung kakausapin mo yung mga naniniwala sa yung panatiko. Tanungin mo yung nasa gitna ng mga abogado. Sasabihin nila mali ka. Karaniwan na mamamayan. Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Nyaks naman ang tapang. Kinabahan si VP Sara niyan. Hindi yan dapat pinapalagpas. Hindi, yan ay aking papalagan. Baka mamaya inaaway ka lang ng asawa mo ha. Hoy! Hindi ka pa magsasalita. Ang dami na sinabi ni VP Sara, ikaw tahimik pa rin. Inaabot ka na ng weekend, hindi ka pa rin nagsasalita. Ano ka, papakalalaki ka ba? Hindi. Nire-reactment ko lang ha. Hindi. Nagtatanong, ganyan ba sinabi sa'yo? Kaya ngayon, bigla mong papalagan. Palagan mo ng lahat. Ha? Huwag ka lang anuhin ng asawa. Hindi, nagtatanong, hindi ako nagbibintang ha, Marcos. Hindi po, ha? Ay, isa sa iyo yan, kung maniniwala ka. Pero nagtatanong lang. Pero ito, tanong ko sa'yo.
Marcos, sana naman magpaka-lalaki ka. Asaan ang tapang mo? Ha? Ganyan ka, puro ka ganyan. Ha? Yung recorded, yung may binabasa. Ganyan din si Tamba, may binabasa. Bakit hindi nyo gayahin si PRRD? Live, press con. Duwag ka, hindi mo kaya yon. Hello? May papalagang ka pa dyan, ang tapang-tapangan. Bakit hindi ka mag-live press con? Patawag mo lahat na magkatanungan. Ba't ka nagtatago sa ganyang speech? Kasama mo si Martin, kayo magpinsan, duwag. Ano? Basa. Pumunta si BP Sara dyan sa Congress. Di sana nagpakita siya. Meron pala siyang sasabihin eh. Ba't hindi siya nagpakita ron? Di sana doon ka nagsalita. Doon nagsalita si Martin. Isabay pa kayo eh. Di ba? Nagsalita siya, nagbigay ka rin ng ganyan. Inaabot kayo, tinapos nyo weekend. Nag-ipon pa kayo ng lakas ng loob. Alam mo kung ako kay Martin, dapat ando doon na sa teritoryo niya si BP Sara, sumulpot siya roon. Nanggalangin siya ng taong bayan, may tapang. Yung ginawa ni BP Sara, lumapit pa nga doon eh, yun na may tapang. Ikaw naman, dapat ginawa mo yung ginagawa ni PRRD, live press con. May nagtatanong, live. Yung mga nagtatanong sa kanya matitindi. Hindi ikaw ganyang scripted. Eh wala ka talaga, weak ka talaga, Marcos. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako nagsalita. We need to uphold the rule of law. Nagsalita ang sumusunod sa batas. Asan? Yung flood control projects. Hello? Asan yung drug test? Yan yung sinasabi ni PRRD. Bangag ka. Kanina lang nag-press con siya. Hindi ka re-respetuhin ng tao sa ganyang bigla ka lang magre-record tapos sasabihin mo, di sana sumarap ka sa media. And until magpa-drug test ka, Marcos, walang maniniwala sa sinasabi mo. Hindi po kita pinagbibintang ang adik. Ikaw lang ang makakapagpatunay kung ikaw nga ay adik or hindi. And it will remain, you cannot blame the people. They will believe and they know that you are an addict until you take the drug test. They will not respect you until you take the drug test. Kaya kahit anong sabihin mo, walang bigat yan, walang lalim yan, at walang tapang yan until you face live press con and until you take the drug test. Maliwanag ba o maliwanag na maliwanag? Walang maniniwala sa'yo. Ako, bilang pinuno ng Executive Department, Ano? at lahat Ikaw ng ba si Lisa? Hindi, nagtatanong lang. mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin Ano? na tutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. O konstitusyon. Papangalaanan ng ating batas. Pambihira, ginigipit nyo yung taong bayan eh. Anong ginawa nyo kay Lopez? Anong ginawa nyo kay Pastor Kibuloy? Anong ginawa nyo sa prangkisa ng SMNI? Pinatutupad nyo ba ang batas? Nang locus talking. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi Tingnan mo. Naghahanap ng katotohanan. Hinanapan nyo ng confidential funds si BP Sara. Ikaw, asan ang confidential funds mo? Kaya mong buksan? Saan napunta ang Maharlika funds? Hello? Yung sinasabi ni PRRD, ang daming nawawalang pera. Sa PhilHealth, asan? Sige nga. Tingnan mo ito. Napakalinis mo, Marcos eh. na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasakodin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Yun.
May pasaring ka pang ganyan. Sigurado ka dyan? Marcos, sigurado ka sa mga pasaring mong ganyan? Baka hindi ka makasabay kay BP Sara at tumago ka dyan sa recording mo. Sigurado ka may pasaring pa? Ang pinaparinigin nito kasi yung piatos. Oo, yan yung kakornihan nyo pare-parehas. Kakornihan nyo pare-parehas. Pati yung mga trolls. Kakornihan. Ang corny, walang lalim. Eh may bali-balita nga yung piatos na yun si Lisa eh. Ako'y nagtatanong lang, totoo ba? Totoo ba yung bali-balita na yung piatos na yun ay si Lisa? Oh, nagtatanong lang tayo. Di ba? Kaya tigil-tigilan nyo kami sa kakornihan yung yan. And make sure, kaya mo si BP Sara sa pasaringan ng ganyan. Baka mamaya tumago ka sa kung kaninong vlogger mo. Si Martin, nakatago na nga sa Quadcom, hindi makalabas-labas dun. Di man lang makapunta ron. Oh. Eh baka magtago kayo magpinsan. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. Alam mo kung magdadala sa atin sa katotohanan? Drug test. Hindi kita pinagbibintangan. Baka nga hindi ka adik eh. Baka nga hindi ka adik. Pero sige na, mag-drug test ka na. 'Di ba? Para madala tayo sa katotohanan. Malaman na natin, adik ka ba o hindi. 'Di ba simple? Tapos na sana yung usapin na yun. Wala na tayong usaping chichirya. Kung nagpa-drug test ka, eh ayaw mo magpa-drug test eh. Pambira oh. 2 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Oh, wala kang nagawa. Anong napasa mong batas? Ha? Ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan. Hindi. Anong kapangyarihan ginawad sa kanila? Eh, wine-weaponize nila yung in aid of legislation na nakatago sa political persecution. Oh, saan ka nakakita ng Congress nung panahon mo, Marcos? Ha? Nagpatawag ba kayo ng dating presidente? Nagpatawag ba kayo ng vice president? Kailan lang nangyari nagkaroon ng investigasyon sa dating presidente at saka incumbent vice president? Ngayon lang administrasyon mo, Marcos. Huwag ka makapaglinis-linis na ikaw ay naging miyembro ng Senado at Congress. Hindi dumumi ang legislative department ngayon lang panahon mo. Ngayon lang nagkaloko-loko yan. Ngayon lang nangyari yan. Baka mamaya bumaliktad ang gulong at ikaw naman ang imbestigahan, tumakbo ka sa Hawaii. Hindi ka rito magpatambay-tambay. 'Di ba? Baka hindi mo maharap gaya ng pagharap ni PRRD. Hindi ka nga makasabay eh. Hindi ka nga mag-press con eh, live press con eh. Baka hindi ka makaharap gaya ng pagharap ni BP Sara. Baka saan bansa ka lumipad. Nagtatanong lang, kaya mo ba kung sakaling bumaligtad ang gulong? Ikaw naman ay nasa ilalim. Tandaan mo matatapas din ang iyong termino. Sooner or later, I don't know, 2028, I don't know. Pero teka muna, kaya mo. Oh. Pero may balita ako, Marcos. Ayaw nyo raw, hindi raw kayo bababa. Yan yung sinasabi ni PRRD. Oh, magpa-prime minister yung pinsang mo si Martin dahil wala ka rin namang magawa sa kanya eh. Oh, para kang tauhan dyan eh. Tapos ikaw, para ka lang presidente na sa pangalan lang. Pero nagmamaniobra ng mga bagay-bagay, yung prime minister which is Martin. Yun ba ang plano? Yun yung sinabi ni PRRD eh. Tama ba o tamang-tama? Nagtatanong lang tayo ha. At ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong independent eh. Wine-weaponize mo para against Sara. Oh. Pero hindi ka nagngingiwi ngayon ha. Improving ha. Gawaganda health mo, hindi kang ngiwi ha. Alright. Heavy. executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Tama.
Pinagmalaki mo pa sa zona mo eh. Flood control project. Wala namang nangyari. Ang bira ako. Asa na yung bilyon-bilyon? Oh, wag kayo magagalit. Baka Mr. Demanda ka rin. Pademanda mo ka kay Trillanes, kay Saldico, kung kani-kanino man. Nako. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin Lagi nga tayo may baha. Marcos, niloloko mo ba kami? Huwag naman tayo maglokohan, Marcos. Pambira, oh. ikokompromiso ang rule of law. Kailangan Last, ito na naman tayo sa rule of law. Hindi nyo nga maimbestigahan yung Okada ni Tamba eh. Asa na napunta yung Maharlika fans? Rule of law naman kayo, pambihira naman, no? manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Jesus. Look who's talking. Hindi ko hahayaan ang sino man o ang isa para ilubog tayo sa purak. Baduy. Sabihin mo yan sa pinsan mo. Dahil lang totoo, yung pinsan mo hindi kayang manalong presidente. At nagkakagulo ang buong Pilipinas dahil sa pangarap niya na hindi niya kayang kuhanin sa patas na pamamaraan. So ang gusto niyan, siraan ng Duterte, maging prime minister. Iisang tao po yan, Marcos, hindi mo kaya. Yun ang wag mong hayaan. Bakit ang pangarap ng isang tao dahil hindi niya kaya, namumroblema ang buong Pilipinas? Sumagot ka. Pambira, oh. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Hindi ka magkakaroon, oy. Excuse me po, mas mataas ang mandato ni Sara sa'yo. At kaya ka lang nagka 31 million compared sa 32 million ni BP Sara kasi nabudol mo yung mga Duterte votes na kunwari itutuloy mo magkakaroon ng continuity. Yang railway project na yan sa Mindanao, kinancel mo. Wala kang nagawa ni may 1 million ka pang pabahay, meron ka pang continuity, wala kang naipagmalaki kung hindi yung windmill na yan na walang pakinabang sa Pilipinas na hindi naman ikaw ang gumawa. Ano maipagmamalaki mo? Wala. Wala ka, Marcos. Wala. Wala kang, asa na yung 20 pesos na bigas? Wala. Ang taas na ng dolyar ngayon. Wala kang magawa. Pambira. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Ikaw ang magtrabaho. Wala kang ginagawa, Marcos eh. Puro kayo ganyan. No.